Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRE upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kimcho and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po mga kakimpaw dito po sa rehearsal nila Kim and Paolo kagabi. Grabe! Sandabakmak na kilig talaga mga kakimpaw. Ang hatid nila Kim and Paolo sa atin. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta, mga balita na may kinalaman po kina Kimcho and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And next din po pala natin magbasa ng ilang comment this morning mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok po ninyo sa ating daily updates at para bigyan na rin po ng tinig ang bawat reaksyon at opinion ng mga fans hinggil sa mga nangyayari kina Kim and Paolo bilang mga supporters nilang dalawa. So eto na nga ang first commentary natin para sa umagang ito ay si Miss Norma Dayag. Shoutout Miss Norma at magandarang umaga. Ayon sa kanyang komento, tama ka Gandara. Dapat ipaglaban niya yung karapatan niya kay Kim. Gandara, eto si Marting Machika. Akala mo napakabuting babae yung idol nila. Ang daming sinasabi sa mga KP fans, pati dinadamay kami na puro mga illiterate daw kami ng mga fans. Ano naman yung mga fans? Pare-parehas kayo ng ugali. Baka ikaw din, ganyan ka, Gandara, kasi magkamukha kayo ng idol mo. Ha? Talaga, kay Kimi and Paolo at may Lolo Eko naman idol nyo. Pahiya kayo, mga Ekonin fans, dahil pinaalis sila sa gitna ng Prime Video endorsement kasi hindi sila bagay sa gitna. Feeling great, laos naman sila sa ibang artista. Buti nga, pareha silang mayabang ni Lolo, kaya buti na nasa dulo sila kasi mas bagay sa gitna. Kasi mas may bagay sa gitna. Gandara, ba't ganon? Ay presentation ng mga artista na puro nakadress to kill sila. Siya ay muntik ng makita yung tinatago. Sabi pa ni Marting Machika ay yung mga damit daw ni Monay ay ginagawa ni Monay. Kahit yung brand ng Painty. Nakakainis siya kung magsalita. Akala mo yung idol niya ay so much glamorous. Oo, nakatapos sa pag-aaral, ba't bagsak niya ay pag-aartista. Gandara, kilala ba niyo itong Marting Machika? Siya yung vlogger na sobrang panlalait kay Kimi, kasama yung matandang bakla sa DTT show. Naka-duster pang pag mag-vlog sa YouTube channel nilang dalawa. To all Ekonin fans, ayan, mag-happy na kayo kasi sigurado na yung Ekonin nyo ay hindi rin mapaghiwalay kasi magkasama na sila sa isang bubong at yung bagong bahay ni Monay. Sa Eko ay ipinabilion bahay na dito sa Pinas. Pati yung bahay nila ni Kim Jones sa US. Kaya magdiwang na kayo mga Ekonin fans kasi wala nang platos si Janine, yung third wife ni Jericho. At sana'y ito na yung last na magiging asawa ni Eko. God bless KP, their legit fans, vloggers, friends, seniors, and Aki. Medyo yung ilan hindi ko naintindihan, ma'am, ha? Ano ibig sabihin yung katulad ko, ma'am Gandara? Katulad mo, baka katulad mo rin, Gandara. Hindi ko maintindihan. Pero kung tanong nyo kung kilala ko si Marting Machika,
at yung sa DPP. Hindi ko sila pinapanood, madam, kaya wala akong idea tungkol sa kanila. Pero sabi nyo, ang mga content nila ay tungkol sa Kim Pao, na nilalait si Kim. Maigi siguro, iwasan na lamang po silang panoorin para iwas sa sakit ng ulo. Alam nyo kasi, hindi sa sakit ng ulo nyo kung wala kayong naririnig. Try nyo po na iwasan. Alam ko, gustong gusto at kating-kati din po kayong malaman ang kanilang mga sinasabi kina Kim and Paolo. Pero, di ba, kung wala tayong nalalaman, hindi tayo na-stress. Katulad ko, wala akong nalalaman sa mga pinagsasabi nila kaya hindi ako na-stress. Kumbaga, iwas na rin, chika, pag-usapan. Kasi pag napag-uusapan, mas lalong lumalaki at mas lalong, tawag dito, mas lalong nakakakuha sila ng atensyon. So, kung hayaan po, di sila po'y mananatili sa kanilang lugar. So, sa circle na lang nila yon at hindi nakakalat pa, walang pakialam ang buong mundo sa kanila. Anyway, dabako na ba tayo sa comment ni Ma'am Virgie Gatilian? Shoutout at magandarang umaga. Gandara, parang success si Janine sa panggagamit sa Kim Pao, lalo na kay Paolo. Lagi siya ngayon nakabalandra sa second. Lagi siya ngayong nakabalandra sa SOCMED. Like, FB at YouTube. Sana lang, deadmahin lahat ng galaw ni Janine. Dalawa, nakikita kong rason kung bakit nag-star magic si Janine. Una, upang tulad ni Kim, magkaroon siya ng mga projects. Ikalawa, ay ang makatrabaho si Paolo. Obsession niya si Paolo. Based sa mga nakikitang galawan ni Janine. Gandara sa mga kapwa sa mga Kim Pao fans, huwag nang pag-usapan si Janine. Na kay Paolo kasi yan kung entertain pa niya si Janine. Hindi tanga si Kim kung sobrang red flag ni Paolo. And ayan na nga ang sinasabi ko. Diba ang trust kay Paolo at ang trust ni kay Kim Chu. Trust natin kay Paolo kahit sino pong umaligid sa kanya. Tiwala tayo na walang mangyayaring pag-entertain dahil si Paolo ay loyal kay Kim. And tungkol naman kay Kim Chu, tiwala. Kung meron tayong trust kay Kimi, alam po natin na kung sakaling may ginagawang kung ano pa man si Paolo Avellino na kalokohan, hindi po siya magi-stay, lalo na't napakaraming red flag niyang nakikita dito. Kaya naman, as long as nakikita natin, they are okay. Ibig sabihin, wala pong red flag kay Paolo Avellino. Wala tayong rason para magalit kay Pao, magsabi ng kung ano-ano tungkol kay Paolo, etc. Diba? Kasi si Kim po ang unang-unang taong iiwas sa kanya. Samantala, sabi naman ni Ma'am Edith Tanadon, sana mangyari na yon kasi nakita na natin na handa na ang Kim Pao na magkapamilya na. Yes, kami, lahat ng fanay ay handa na rin. Perfect time, sabay tayo gumanap. Pinag-pray namin yan in Jesus' name. Amen. About sa handa na, naku, kung edad lang ang pag-uusapan, talagang ang edad nila ay tamang-tama lang po para mag-asawa na, mga kakimpaw. Pero syempre, sinasabing handa ay wala po sa edad yan. Nasa experience at nasa nilalaman niya ng puso, mga kakimpaw. Hindi naman porke you're stable, meron ka ng pera, mayaman ka na, handa ka ng mag-asawa. Diba? Commitment ang pinag-uusapan po dyan. Are you really ready? May mga kaya ka na i-give up para mag-settle down. Kasi kung hindi mo pa kaya mag-give up, mga kakimpaw, mag-let go, hindi mo kaya mag-settle down. Kasi meron kang i-give up, mga kakipi, para makapag-focus na sa buhay, mag-asawa. Kaya yun yung tanong, ready na ba sila mag-give up sa ilang mga bagay, diba? Katulad ng tinatamasa nila ngayon, or pagkadalaga ni Kim, na walang obligasyon, kaya na ba ni Kim? Kaya na ba ni Pao? So, yun eh. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito, mga kakimpaw, sa
kaganap ng Kim Pao kagabi na rehearsal. Grabe, sobrang saya ng ating mga puso sapagkat sila Kim and Paolo ay magkasama nga po nag-rehearse para sa kanilang Kim Pao's World Tour. Syempre dapat mga ka-KP, di ba? Para kompleto ang saya at ang kilig na ipapamalas sila Kim and Paolo. Grabe nga daw ang lambingan eh. Daming ang chika, mga ka-Kim-Pao, kina Kim and Paolo. Kaya sobrang saya ng mga Kim-Pao fans kagabi. At saka panatag ang kalooban ng mga fans sapagkat may kasama si Kim, kasama niya si Pao. Kasi nga, puyat si Kimi, tapos nag-showtime, tapos ito, rehearsal naman. Puyat plus pagod, nag-aalala ang mga Kim Pao fans sa kanya. Kaya buti naman daw po at nandyan si Paolo Avellino. Mas napapanatag po sila at alam nila na mababantayan at maalagaan niya si Chinita Princess. Anyway, sabi naman dito, ang dami kasi kaganapan ng birthday ni Chinita Princess. May pa-change outfit pa nga yan, di ba? So, eto na nga sabi, kaloka, Kimi, one stage night, you turned into a dragon that breathed fire. Ha ha ha. Then, after that, you're fresh again like this, with such a very classy and elegant aura. Wait lang sa menu, more and vegetable and seafoods kasi tabi sila. So, bawal pala matulog. Haha, happy birthday! Ayun na nga. Kompleto ang gabi ng mga Kim Pao fans. Parang dami nangyari sa ni Kimi. Sa birthday na yan. Eto nga, unang pinagkaguluhan, yung kanyang pagsali sa trend, may pagbuga ng apoy, pag-blow ng cake, tapos sweet girl, tapos ang mga minus. Then, syempre, ang pagdating ng isang Paolo Avellino na pinaka-iniintay naman talaga ng lahat. Hindi ine-expect pero iniintay. Ano daw? Di ba kasi nasanay tayo? Iniintay natin siya, pero nasanay na wala mga ka-Kim-Pao. Kaya ayun, grabe talaga ang saya ng mga fans na makita si Paolo Avellino sa birthday party ni Kim, and you beside me pa silang dalawa. So yun ang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and kita kas po muli sa susunod pa natin mga chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.